Battle Through the Heavens. By Heavenly Silkworm Potato. Kabanata 13:11. Matandang Ginoong Mang. Nanginig ang kaluluwa sa pagitan ng mga kilay ni Xiaoyan nang makita niya ang 10 maitim na kulog na iyon. Isang alon ng hindi maipaliwanag na panganib ang bumalot sa kanyang puso. Sa harap ng walang katulad na panganib na ito, hindi nag-atubili si Xiaoyan na itago ang mga papat, tumalikod at tumakas palabas ng lightning pool. Hindi nakilala ni Xiaoyan ang kahabag-habag na figure na hinahabol ng maitim na kulog at hindi rin niya nais na makilala. Ang taong iyon ay malinaw na hindi isang ordinaryong tao. Gayunpaman, ang maitim na kulog sa likod niya ay mas pambihira. Naunawaan ni Xiaoyan na kung hahawakan man lang niya ang kaunti sa maitim na kulog na iyon, wala kahit isang piraso sa kanya ang mananatili. Ito talaga ang kaso ng matinding kaligayahan na nagdudulot ng kalungkutan. Hindi inaasahan na talagang nakatagpo ako ng ganoong problema sa loob ng lightning pool na ito. Pinakawalan ni Xiaoyan ang kanyang bilis sa limitasyon nito. Maraming after images ang patuloy na lumabas sa likod niya. Gayunpaman, ang figure ng tao mula sa likuran ay tila natuklasan siya. Bukod dito, ang dahilan ng tahimik na pag-iyak ni Xiaoyan ay ang taong ito ay hindi tumakas sa ibang direksyon matapos siyang makita, sa halip ay hinabol siya ng kasama. Kalokohan, wala akong kakayahang tulungan ka. Hindi sinasadyang nagmura si Xiaoyan nang maramdaman niya ang nakakatakot na pressure na dumadaloy mula sa likuran. Ang taong iyon ay malinaw na nagnanais na maghanap ng isang katulong upang makipagkamay at labanan ang itim na kulog. Gayunpaman, malinaw na overestimate niya si Xiaoyan. Yung kaibigan sa harap. Habang si Xiaoyan ay buong lakas na tumatakas, ang rumaragasang tunog ng hangin ay lumitaw sa kanyang likuran, at isang parang multo ang lumitaw sa kanyang tabi. Magsasalita pa lang ang figurang ito nang natigilan siya. 5-star daw Zun. Tama ba ito? Naglakas loob ka talagang pumunta sa walang laman na pool ng kidlat na may ganitong kaunting lakas. Sigurado ka ba? Halos masuka si Xiaoyan ng dugo nang marinig niya ang boses na ito. Siya ay nagsasanay ng maayos, ngunit ang taong ito ay nakakaakit ng maraming problema. Bukod pa rito, binaliwala pa niya ang lakas ni Xiaoyan. Ang pilak na liwanag ay kumikislap sa ilalim ng mga paa ni Xiaoyan. Buong lakas siyang sumugod. Sinamantala ang isang maliit na pagkakataon, nasulyapan ng gilid ng kanyang mata ang figure ng tao sa tabi niya. Ang may-ari ng figure na ito ay mukhang medyo matanda. Ang kanyang ulo ay natatakpan ng ilang puting buhok. Ang kanyang mga damit ay halos sira-sira. Maliwanag, nawasak sila ng mga kulog. Gayunpaman, ang dahilan kung bakit medyo nabigla si Xiaoyan ay ang matandang lalaki na ito ay nagbigay pa rin ng kasiglahan kahit na sa kanyang miserableng hitsura. Para bang ang napakaraming mapanirang kulog ay hindi nagdulot ng labis na pinsala sa kanya. Ang matandang ito ay talagang hindi isang ordinaryong tao. Nagtataka ako kung saan nanggaling ang nakatagong ekspertong ito. Isang ideya ang mabilis na lumipad sa puso ni Xiaoyan sa sandaling ito. Siyempre, kahit gumamit ng kwitan para mag-isip, masasabing hindi ordinaryong tao ang matandang ito dahil naglakas loob siyang humakbang sa pinakamalalim na bahagi ng lightning pool, kung saan kahit si Xiaoyan ay hindi nang ahas na makipagsapalaran. Bukod dito, madali niyang naabutan si Xiaoyan kahit na si Xiaoyan ay tumakas ng buong lakas. Makikita lamang ng isang tao na ang bilis at lakas ng matandang ito ay higit na nalampasan si Xiaoyan. Gayunpaman, ang kasalukuyang Xiaoyan ay hindi makabuo ng kahit katiting na interes kung saan nanggaling ang mukhang miserableng ekspertong ito dahil naramdaman niyang papalapit ang maitim na kulog na iyon. Tama ba ito? Masyadong mabilis ang mga bagay na iyon sa likod, hindi ba? Kalimutan mo na. Munting brat, aalis muna ang matandang ito. Ang kahabag-habag na matandang iyon ay natural na nakakaramdam din ito. Isang kakaibang sigaw ang kanyang pinakawalan, at na-distort ang espasyo sa kanyang harapan nang pumasok siya rito. Sa susunod na pagpapakita niya, nasa 1,000 metro na siya. Matandang bastos. Medyo natigilan si Xiaoyan nang makita niyang tumakas ang matandang ito ayon sa gusto niya. Galit niyang sinumpa ang sarili. Bagamat nagmumura si Xiaoyan, hindi nabawasan ang kanyang bilis bilang resulta. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin, at ang kanyang likod ay nanginag.
Ang mga pakpak ng buto ay pinalawak sa likuran niya. Ang mga pakpak ay kumakapak, at ang kanyang bilis ay biglang pumailang-lang. Sa loob ng ilang iglap, lumitaw siya sa malayo. Pagkatapos nito, tumakas lang siya ng hindi lumingon. Matapos ilabas ang kanyang bilis sa limitasyon nito sa buong paglalakbay na ito, unti-unting nakatakas si Xiaoyan sa madilim na itim na kidlat. Gayunpaman, hindi siya nang ahas na magdahan-dahan ng labis. Pag-angat ng ulo para sumulyap, nakita niyang malapit na siya sa gilid ng pool ng kidlat. Pinabilis niya ang kanyang bilis at umangkas mula sa dumadagandong na pool ng kidlat. Si Xiaoyan ay patuloy na humihingal matapos maka-charge palabas ng lightning pool. Bakas sa mukha niya ang takot. Mahirap isipin kung anong uri ng kahabag-habag na wakas ang mangyayari sa kanya kung siya ay tinamaan ng madilim na itim na kidlat. Hindi inaasahan na ang pool ng kidlat ay hindi kasing ligtas gaya ng naisip ko. Tiyak na may nakakatakot sa pinakamalalim na bahagi. Kung hindi, ang matandang iyon ay hindi tumalon pataas at pababa. Matapos kumalma, unti-unting bumabawi ang ekspresyon ni Xiaoyan habang bumubulong sa sarili. Tama ba? Sa tingin mo ang mga bagay na iyon ang dahilan ng pagtalon-talon ng matandang ito? Kung hindi ako natatakot na ang paggawa ng isang bagay ay maaaring magdulot ng kaguluhan sa loob ng kidlat na pool na ito, matagal na silang sinira ng matandang ito. Kakarinig pa lang ng boses ni Xiaoyan nang may kakaibang boses na sumabog sa tabi ng kanyang tainga, dahilan para magsimula siya. Nagmamadali niyang inangat ang kanyang ulo, nakita niya ang kaawa-awang matandang iyon na nakasuspend sa harapan niya. Pinagmamasdan siya ng mga mata ng matanda. Ang sulok ng bibig ni Xiaoyan ay hindi sinasadyang kumaibot nang makita ang matandang ito. Gayunpaman, dahil sa nakakatakot na lakas ng kabilang partido, nalulunok lamang niya ang sumpa sa kanyang bibig. Iniba niya ang paksa at nagtanong. Ano ang mga bagay na iyon? Isang grupo ng mga Thunderbolt monsters na nagtataglay ng ilang katalinuhan. Ang matandang lalaki ay pumulupot sa kanyang mga labi at sumagot. Kumunat ang noo ni Xiaoyan nang marinig ang paliwanag na ito. Gayunpaman, hindi siya nakaramdam ng labis na pagtataka. Ang isang heavenly flame ay magkakaroon ng sarili nitong katalinuhan kung ito ay umiiral ng mahabang panahon. Ang kalupaan ng lugar na ito ay kakaiba at ang kidlat ay natipon dito sa hindi mabilang na bilang ng mga taon. Kaya, hindi kakaiba para sa ilang hindi pangkaraniwang mga nilalang na ipinanganak. Nilaibot ng mga mata ni Xiaoyan ang matandang ito, na mukhang miserable. Ang kanyang puso ay nakakuha ng isang nakakagulat na resulta. Ito ay hindi inaasahang makatagpo ng isang tunay na eksperto ng gayong klase sa loob ng walang laman na kaharian na ito. Gayunpaman, ang taong ito, na paulit-ulit na nagsabing, "Ito ba ang karapatan?" ay tila nagtataglay ng isang kaayla-hilakbot na karakter at halos naging sanhi ng kanyang kamatayan. Hihihi. Munting brat, kahit na hindi ka nagtagumpay, napakabilis mo. Noong una, naisipan kong tulungan ka, ngunit bigla kang nakatakas. Pinagsalikop ng matanda ang kanyang mga kamay at ngumiti habang nagsasalita. Swerte lang ako. Bamuka ang sulok ng bibig ni Xiaoyan, ngunit sumisigaw siya ng sunod-sunod na sumpa sa kanyang puso. Sino ang nakakaalam kung ang matandang ito ay nagsasabi ng totoo o hindi? Munting brat, ang mga buhay na nilalang na nasa loob ng lightning pool na ito ay lubhang kakaiba. Lahat sila ay nabuo mula sa kidlat. Kung maa-absorb sila ng isa, sila ay talagang mahusay na mga bagay ng pagpapakain. Mukhang ang bilis mo. Bakit hindi tayong dalawa ang magsanib at pumasok sa malalim na rehiyon para magsaya? Tumawa ang matanda. Tahimik na tumawa si Xiaoyan kasama niya nang marinig niya ang mga salitang ito. Nagmamadali siyang umiling. Ipasok ang malalalim na bahagi. Anong klaseng biro ito? Isang random na itim na thunderbolt lang ang maaaring pumatay sa kanya. Buti na lang noong hindi niya alam ang mga ito noon. Ngayong nalaman niyang nag-e-exist sila, hindi na siya tatantong sa lugar na iyon kahit pabugbugin siya hanggang mamatay. Bukod pa rito, isang sulyap sa matandang ito at alam ni Xiaoyan na hindi siya mapagkakatiwalaan. Nakikipagtulungan sa matandang ito. Talagang ayaw ni Xiaoyan na makaakit muli ng gulo. Tama ba ito? Ang tapang ng mga kabataan ngayon ay talagang hindi makakamit. Hindi sinasadya ng matanda ang bibig nang makitang umiling si Xiaoyan.
Tamad niyang sinabi. Gayunpaman, tadhana na ang magkita. Ang aking apelyido ay Mang. Gayunpaman, malamang na ang isang maliit na tulad mo ay hindi alam ang pangalan ng matandang ito. Apelyidong Mang. Saglit na nag-isip si Xiaoyan, ngunit hindi niya alam ang napakagaling na eksperto. Malamang na ang mga tunay na dalubhasa sa rehiyon ng Central Plains ay nagpapanatili ng mababang profile. Mangmang na nakababatang henerasyon. Nang makitang hindi talaga siya nakilala ni Xiaoyan, ang matandang ito na may apelyidong Mang ay nagpakawala ng malungkot na buntong hininga. Gayunpaman, ang mga salitang binigkas niya ay naging dahilan para hindi makapagsalita si Xiaoyan. Isang tunog ng paghahati ng hangin ang biglang sumugod mula sa malayo habang si Xiaoyan ay hindi nakaimik. Kasabay nito, isang malinaw na boses ang ipinadala. Munting kapatid na Xiaoyan, ayos ka lang ba? Isa ka sa tribo ng Ancient Void Dragon. Bahagyang natigilan ang matandang iyon na may apelyidong Mang nang makitang sumugod ang figure. Sinulyapan niya si Xiaoyan nang may pagtataka, nakaramdam ng kakaiba na ang isang ordinaryong tao ay magkakaroon ng relasyon sa tribo ng Ancient Void Dragon. Kalimutan mo na ito. Dahil ito ang kaso, aalis na ang matandang ito. Bata, hindi masama ang iyong pagganap. Gayunpaman, napakalaki ng agwat sa pagitan mo at ng matandang ito. Dapat kang magsikap. Ang matandang iyon ay tila ayaw makipagkilala sa iba. Kaya naman, ikanaway niya ang kanyang kamay kay Xiaoyan. Bago makapagsalita si Xiaoyan, tumalikod na ang matanda at nawala sa isang spatial fluctuation. Walang magawa si Xiaoyan nang makita niyang mabilis na naglaho ang matanda. Nakapikit lang siya at tumingin sa papalapit na si Heiqing. Sa wakas nahanap na rin kita. Buti na lang, ang katawan mo ay nagtataglay ng Dragon Seal na inilagay sa iyo ng Great Dragon Emperor. Kung hindi magiging madali ang paghahanap sa iyo. Nakahinga ng maluwag si Heiqing at nagsalita nang makita niyang ligtas at maayos si Xiaoyan. Nakilala ko ang isang maliit na aksidente sa loob ng pool ng kidlat. Kaya, ako ay lumabas mag-isa. Ngumiti si Xiaoyan. Hindi niya inilarawan ng detalyado ang nangyari sa loob ng lightning pool. Pagkatapos nito, ikanaway niya ang kanyang kamay at sinabing, malapit nang matapos ang aking pagsasanay. Dapat tayong bumalik. Okay. Malapit na akong maging ganap na mapurol sa pananatili sa lugar na ito. Natuwa si Heiqing nang marinig na tapos na si Xiaoyan. Nagmamadali siyang tumango habang may liwanag na pumailan lang mula sa kanyang katawan, at naging isang napakalaking itim na dragon sa isang kisap mata. Mabilis na gumalaw si Xiaoyan sa ulo ng dragon. Pagkatapos nito, umalangaw-ngaw ang isang dagandong ng dragon at ang liwanag na figure ay naging isang kislap, na nagmamadaling umalis. Sa loob ng isang kisap mata, ito ay nawala sa gilid ng walang laman na kaharian. Di nagtagal pagkatapos umalis sina Xiaoyan at Heiqing, lumitaw ang isa pang pagbabago sa kalawakan. Isang matandang figure ang lumitaw. Ito ang matandang may apelyidong Mang kanina. Sa sandaling ito, nakasimangot siya habang nakatingin sa direksyon kung saan umalis si Xiaoyan. Parang may iniisip siya. Xiaoyan. Mukhang pamilyar ang pangalang ito. Unti-unting umugang ang hindi tiyak na ungol sa walang laman na espasyo. Battle Through the Heavens. Kabanata 13:12. Pag-alis sa Dragon Island. Natuklasan ni Xiaoyan na ang kapaligiran ng Ancient Dragon Island ay nagbago nang siya ay bumalik. Mayroon ding mas makabuluhang mga nakatagong aura sa isla. Ang ganitong uri ng pagtuklas ay nagdulot ng kaunting paghanga sa puso ni Xiaoyan. Ang makapangyarihang aura na ito ay malamang na ang mga elder mula sa Ancient Void Dragon Tribe na nagsasanay sa loob ng walang laman na kaharian. Ang Dragon Emperor ay muling nagpakita. Ang mga elder na ito, na ayaw makipaglaban sa isa't isa dahil sa pagkakahiwalay ng tribo, ay muling bumalik sa Eastern Dragon Island. Tahimik na bamulong si Xiaoyan sa kanyang puso. Siyempre, naiintindihan din niya na ang landas na ito ay tiyak na hindi magiging madali. Nakinig si Xiaoyan kay Heiqing nang banggitin niya ang ilan sa mga impormasyong may kaugnayan sa iba pang tatlong dakilang Dragon Islands. Ang Eastern Dragon Island ay nireranggo bilang pinakamahina sa apat na may lakas noon. Mula dito,
Maiisip kung gaano kalakas ang tinaguriang tatlong dakilang hari ng dragon. Bagamat ang tatlong malalaking tao na ito ay nagtataglay ng royal bloodline, ang kanila ay hindi kasing dalisay o mayaman gaya ng bloodline ni Zian. Gayunpaman, dahil sa kanilang ligaw na ambisyon, tiyak na hindi nila papayagan si Zian na kumpletuhin ang pag-iisa. Kung mangyari iyon, ang kanilang mga posisyon ay lubos na bababa, at magkakaroon muli ng isang tao sa itaas ng kanilang mga ulo upang utusan sila. Ito ay isang bagay na mahirap tanggapin ng tatlong Dragon King pagkatapos nilang masanay na mag-isyo ng sarili nilang mga order. Hihihi. Munting kaibigang Xiaoyan, sa wakas ay nakabalik ka na. Masyadong mapanganib ang walang laman na pool ng kidlat. Natakot ako na baka may aksidenteng mangyari sa iyo doon. Si Elder Zuli ay nagpakita sa harap ni na Xiaoyan at He Qing kaagad pagkatapos nilang dalawa ay pumasok sa Eastern Dragon Island. Ngumiti siya kay Xiaoyan habang nagsasalita. Salamat sa iyong pag-aalala, Elder Zuli. Napangiti si Xiaoyan. Itinaas niya ang kanyang mga kamay kay Elder Zuli at tumingin sa likuran niya. May dalawang elder na nakasuot ng puting damit doon. Ang dalawang elder na ito ay mga taong hindi pa nakikita ni Xiaoyan. Gayunpaman, naunawaan ni Xiaoyan mula sa kanilang hindi malinaw na mga aura na ang kanilang lakas ay malamang na ikawalong bituin na si Dao Zons o mas mataas. Hihihi. Ang dalawang ito ay elder sa loob ng aking Ancient Dragon Tribe. Gayunpaman, nagsasanay sila sa loob ng walang laman na kaharian sa nakaraan at kababalik lang. Ngumiti si Elder Zuli at ipinakilala sila nang makita niya ang sorpresa sa mga mata ni Xiaoyan. Pagbati sa parehong elder. Napangiti si Xiaoyan. Itinaas niya ang kanyang mga kamay sa kanilang dalawa sa magalang na paraan. Ngumiti ang dalawang elder at binati ang pagbati, na tumugma sa pagiging magalang ni Xiaoyan. Ipinaalam sa kanila ni Elder Zuli ang relasyon ng Xiaoyan sa harap nila at ng dakilang Dragon Emperor. Natural, hindi nila siya babaliin. Young Master Xiaoyan. Isang masayang sigaw ang ipinadala mula sa ibaba habang nakikipag-chat si Xiaoyan sa grupo ni Elder Zuli. Kaagad, isang berdeng figure ang bumungad sa kanya at tumayo ng maganda sa kanyang harapan. Qinglin. Nagulat si Xiaoyan nang makita niyang lumitaw ang magandang babaeng ito sa kanyang harapan. Tuwang-tuwa siyang nagtanong. Lumabas ka na sa iyong pag-urong. Oo, lahat ito ay salamat sa Dragon Aura sa loob ng Ancient Dragon Tomb. Bukod pa riyan, may dalawang Ancient Dragon Elders ang nagbigay ng kamay sa akin. Noon lamang napino ang kaluluwa ng Nine-Headed Heavenly Serpent. Matamis na ngumiti si Qinglin. Hihihi. Ang Nine-Headed Heavenly Serpent sa loob ng katawan ni Qinglin ay hindi pa ganap na pino. Gayunpaman, hindi na ito makakagawa ng marami pagkatapos nito at sa malaot madali ay maaasimala ni Qinglin. Tumawa si Elder Zuli. Nilaibat ng mga mata ni Xiaoyan ang katawan ni Qinglin. Agad na tumaas ang kanyang mga kilay dahil natuklasan niya na ang kasalukuyang Qinglin ay bahagyang mas malakas kaysa sa kanya. 6-star Dao Zun. Tumanggaw si Qinglin. Hindi niya sinasadyang tumawa ng may magandang boses nang makita niya ang medyo walang magawang mukha ni Xiaoyan. Hindi na kailangang ma-depress. Ang Triple Jade Green Snake Flower Pupils ay ang nangungunang misteryosong mga mag-aaral sa mundo. Siya lang marahil ang nag-iisa sa buong kontinente na nagtataglay nito. At saka, malamang na isa na lang na may siyam na ulo na kaluluwa ng Heavenly Serpent ang natitira sa mundo. Kung ang alinman sa dalawang bagay na ito ay mawawalan ng lakas. Isang beses lang siya makakakuha ng ganoong pagkakataon. Hinimas-himas ni Elder Zuli ang kanyang balbas habang nagsasalita. Mapait na tumawa si Xiaoyan at tumanggo. Natural na naunawaan niya na ang gayong pagtaas ng lakas ay mangangailangan ng maraming lubhang malupit na kondisyon. Gayunpaman, kapag nakikita ang lakas ng babaeng ito na lumundag ng halos 5 bituin ay magiging medyo hindi balanse ang puso ng sinuman. Sa kasalukuyang 6 na bituin na lakas ni Qinglin kasama ang lakas ng Triple Jade Green Snake Flower Pupils, malamang na makakalaban pa niya ang isang 7-star Dao Zun. Bukod dito, ang kakayahan ng Snake Silang ng Triple Jade Green Snake Flower Pupils ay tiyak na napalakas. Ang kasalukuyang siya ay maaaring magkaroon ng lakas ng 7 Dao Snake para mag-seal. Napabuntong hininga si Xiaoyan.
Ang kanyang puso ay nagkaroon ng mas malalim na pag-unawa sa triple jade green snake flower pupils. Ang gayong pares ng mga mata ay talagang karapat-dapat na maging tuktok sa kontinente. Elder Zuli, hindi pa rin ba umalis si Ziyan sa kanyang pag-urong? Nag-isip sandali si Xiaoyan bago iniba ang paksa para magtanong. Hindi pa. Ang Great Dragon Emperor ay mangangailangan ng mahabang panahon sa pagkakataong ito. Maging ang matandang ito ay hindi sigurado kung kailan siya aalis sa kanyang pag-urong. Sumimangot si Zuli at sumagot. Tahimik na tumanggaw si Xiaoyan. Sabi niya, kung ganoon, hindi na ako makakatagal pa rito. Matagal na akong wala. Baka mag-alala ang guro kung patuloy akong mananatili sa labas. Hindi napigilan ni Zuli si Xiaoyan matapos makitang balak niyang umalis. Ang kapaligiran ng Eastern Dragon Island ay kasalukuyang medyo solemna. Nag-iingat ito sa pag-atake ng iba pang 3 dakilang Dragon Islands. Hindi masyadong ligtas para kay Xiaoyan na manatili rito. Nag-isip sandali si Zuli bago tumango at sinabing, ganun din. Munting kaibigang Xiaoyan. Dapat mong hawakan itong Special Jade Token. Maaari mong basagin ito kung nais mong pumunta sa aking Eastern Dragon Island. Ang special strength sa loob nito ay bubuo ng special tunnel at dadalhin ka rito. Naglabas si Zuli ng isang napakagandang Silver Jade Token, iniabot ito kay Xiaoyan, at ngumiti habang ipinapaliwanag niya kung ano ang magagawa nito. Hindi tinanggihan ni Xiaoyan ang Reg Along ito. Ang ganitong uri ng Special Jade Token ay isang bagay na tanging isang eksperto sa klase ng Bansheng ang makakagawa. Bukod dito, medyo mahirap gawin ito. Kung ganoon, hindi na mananatili si Xiaoyan. Kung may problema sa hinaharap, gagawin ko ang lahat para tumulong hanggat ito ay nasa aking kakayahan. Itinaas ni Xiaoyan ang kanyang mga kamay kay Elder Zuli at nagsalita ng nakangiti. Sige. Tulungan mo akong magtanong tungkol kay Yao Chen pagbalik mo sa Falling Star Pavilion. Ngumiti si Elder Zuli at tumango kay He Qing. Si He Qing sa gilid ay nagwagayway ng kanyang kamay nang makita ang tango. Isang siwang ang napunit sa kalawakan habang nakangiting sinabi niya. Little brother Xiaoyan, pakiusap. Ngumisi si Xiaoyan. Muli niyang inilahad ang kanyang mga kamay sa iilang tao. Pagkatapos nito, humakbang siya sa siwang. Sumunod sa likuran niya sina Qinglin at He Qing. Ang special crack ay dahan-dahang nawala pagkatapos nilang tatlo itong pumasok. May ilang malalalim na dagandong ng magical beast na umaalingaw-ngaw sa luntiang bulubundukin. Isang crack line ang biglang lumitaw sa kalawakan sa gitna ng mga kumakalat na dagandong. Kaagad, 3 tao ang dahan-daang lumabas. Natural, sila ang trio ni Xiaoyan, nakakaalis lang sa Eastern Dragon Island. Ho! Tiningnan ni Xiaoyan ang walang katapusang kabundukan at ang lupain na umaabot sa malayo habang siya ay lumabas sa special crack. Pagkatapos nito, itinaas niya ang kanyang ulo upang tingnan ang Asher na kalangitan. Hindi niya sinasadyang bumantong hininga. Kung ikukumpara sa walang katapusang kaharian, ang tunay na kontinente ay nagpapahintulot sa isa na makapagpahinga. Little brother Xiaoyan, mararating mo ang Falling Star Pavilion nang wala pang kalahating araw kung pupunta ka sa Hilaga mula rito. Dahil sa sitwasyon sa loob ng tribo, nagmamadali akong bumalik. Kaya naman, hindi ko na personal na maibabalik kayong dalawa sa Falling Star Pavilion. Tumingin si He Qing sa paligid. Tinukoy niya ang kanyang tindig bago ipaalam kay Xiaoyan. Na problema ko si Elder He Qing. Ngumiti si Xiaoyan, itinaas ang kanyang mga kamay kay He Qing, at nagpasalamat sa kanya. Kapag naging matatag na ang malalaking usapin sa tribo ng Ancient Dragon, makakalabas na ako sa gusto ko. Sa oras na iyon, tutulungan kitang tapusin ang mga miyembro ng Hall of Souls kung sakaling makilala ko sila. Tinapik ni He Qing ang kanyang dibdib at tumawa. Ngumisi si Xiaoyan at tumango. Si He Qing ay maislan kahit na sa kanyang magaspang na paraan. Hindi naman masama ang ugali niya. Siya ay isang taong lubos na angkop na kaibiganin. Sige, hindi ako magtatagal. Maghiwalay na tayo ng landas dito. Ikinaway ni He Qing ang kanyang kamay kay Xiaoyan. Tumigil siya sa pagsasabi ng anumang hindi kinakailangang salita habang muli niyang pinunit ang espasyo. Gumalaw ang kanyang katawan, at pumasok siya sa bitek.
Tara na. Napangiti si Xiaoyan matapos makitang umalis si He Qing. Lumiko siya at lumipad sa hilaga. Sumunod si Qinglin sa likuran. Sa pamamagitan ng pagsunod sa direksyon na itinuro ni He Qing, isang pamilyar na eksena ang lumitaw sa mga mata ni Xiaoyan sa loob ng wala pang kalahating araw. Ang engranding Falling Star Pavilion ay bahagyang nakikita rin sa di kalayuan. Sa loob ng malaking meeting hall ng Falling Star Pavilion, biglang iginalaw ni Yao Lao, na may pinag-uusapan kay Feng Zunzi, ang kanyang mga kilay. Mahina siyang tumawa. Sa wakas nakabalik na sila. Katatapos lang ng tawa ni Yao Lao nang lumitaw ang pagbabago-bago sa espasyo ng malaking bulwagan. Kaagad, dalawang figure ang dahan-dahang lumitaw mula sa pabago-bagong espasyo. Xiaoyan. Bahagyang natigilan si Feng Zunzi nang makita niyang sumulpat ang binata. Biglang bumalatay ang gulat sa kanyang mukha dahil naramdaman niyang mas malakas ng kaunti ang aura ni Xiaoyan kaysa sa kanya sa sandaling ito. Mukhang malaki ang nakuha mo mula sa iyong paglalakbay sa pagkakataong ito. Nakangiting nagsalita si Yao Lao at hindi masyadong nagulat. Napangiti si Xiaoyan. Nakahanap siya ng upuan sa gilid at naupo. Pagkatapos nito, ipinaliwanag niya ang kanilang pangkalahatang sitwasyon sa panahong ito. Magiliw na tumango sina Yao Lao at Feng Zunzi habang nakikinig sila. Hindi inaasahan na makakausap mo ang Ancient Void Dragon Tribe. Napangiti si Yao Lao. Inangat niya ang kanyang tasa at sinabing, mayroon din akong magandang balita. Oh, ano yon? Nagulat si Xiaoyan nang marinig niya ito. Dama po ang kanyang mga mata kay Yao Lao. Ito ay nauugnay sa Purifying Demonic Lotus Flame. Sagot ni Yao Lao. Ang saya na hindi may tatago ay agad na bumalatay sa mukha ni Xiaoyan nang marinig niya ang sinabi ni Yao Lao. Battle Through the Heavens. Kabanata 13:13. Walong sinaunang angkan. Nakuha na ang huling fragment ng mapa para sa Purifying Demonic Lotus Flame. Puno ng pagtataka ang mukha ni Xiaoyan. Ang Purifying Demonic Lotus Flame ay isang heavenly flame na lagi niyang pinapangarap. Ikatlo ito sa Heavenly Flame Rankang, na nagpatunay kung gaano ito kalakas. Sa kasalukuyang lakas ni Xiaoyan, maaari siyang umakyat sa tuktok ng klase ng Daozun kung lulunukin at pinuhin niya ito. Paano ito magiging napakadali? Walang magawang umiling si Yao Lao, binuhusan ng malamig na tubig si Xiaoyan. Sabi niya, ang Purifying Demonic Lotus Flame ay isang napaka-misteryosong heavenly flame. Kahit ako ay hindi ko pa ito nakita ng personal. Isa ng malaking pagpapala na nakakuha ka ng 3 fragment ng mapa. Gayunpaman, hindi ganoon kadaling makuha ang huling fragment ng mapa. Kung gayon ano ang magandang balita na binanggit ng guro. Nagulat si Xiaoyan bago bahagyang nanlumo. Maging ang boses niya ay medyo mahina na. Hindi namin nakuha ang huling fragment ng mapa, ngunit nakatagpo kami ng mga balita na may kaugnayan dito. Hinimas ni Yao Lao ang kanyang balbas at mahinang tumawa. Anong balita? Ang medyo nalulumbay na mood ni Xiaoyan ay nakahanda. Nagmamadali niyang tanong. May espesyal na spatial trade fair na ginaganap sa loob ng Central Plains kada ilang taon. Hindi malalaman ng isang ordinaryong eksperto ang tungkol sa spatial trade fair na ito. Kahit na ang ilan sa mga eksperto na ang lakas ay umabot na sa klase ng Daozang ay hindi malalaman ito ng walang espesyal na channel. Ngumisi si Yao Lao at sinabing, ito ay dahil ang unang kwalipikasyon upang lumahok sa spatial trade fair na ito ay ang lakas ng isang tao ay dapat na maabot man lang ang rurok ng klase ng Daozang. Sa madaling salita, karamihan sa mga maaaring lumahok ay ang tunay na nangungunang mga dalubhasa sa kontinenteng ito. Spatial Trade Fair. Nangangailangan ng isa na hindi bababa sa nasa tuktok ng klase ng Daozang. Hindi sinasadyang nagulat si Xiaoyan nang marinig niya ang impormasyong ito. Pagkatapos nito, sinaksak ang kanyang bibig. Ang kwalipikasyon sa pagpasok para sa trade fair na ito ay talagang medyo nakakatakot. Tuktok ng klase ng Daozang. Kahit na ang mga nangungunang pangkat na paksayon ay susubukan na akitin ang mga taong ito. Gayunpaman, ang mga taong ito ay halos walang kwalipikasyon na lumahok. Bukod dito, ang tinatawag na spatial trade fair na ito ay isang bagay na hindi pa narinig ni Xiaoyan. Malamang dahil sa kawalan ng tinatawag na channel.
Ang huling fragment ng mapa ng Purifying Demonic Lotus Flame ay lilito sa Spatial Trade Fair na ito. Tanong ni Xiaoyan habang nag-iisip ng mabuti. Oo, mayroon akong ilang mga kaibigan sa loob ng mga tao sa Spatial Trade Fair. Nagsagawa ako ng isang pagtatanong sa pagkakataong ito at nagkataon na narinig ang impormasyong ito. Alam din ng may-ari ng huling fragment ng mapa na ang mapa na ito ay nauugnay sa Purifying Demonic Lotus Flame. Gayunpaman, plano niyang gamitin ito upang ipagpalit sa iba pang mga bagay dahil mayroon lamang siyang isang fragment. Sabi ni Yao Lao. Dahil alam niya na ang mapa na ito ay nauugnay sa isang pambihirang bagay tulad ng Purifying Demonic Lotus Flame, malamang na ang premyo na ipapalit dito ay magiging napakahusay. Inihayag ni Xiaoyan ang kanyang iniisip. Nang makuha niya ang mga fragment ng mapa noong nakaraan, ang mga taong nakakuha ng mga ito ay ganap na hindi alam ang kahulugan ng mga ito. Kaya naman, nagkaroon ng malaking kalamangan si Xiaoyan. Sa pagkakataong ito ay may nakakilala nito, kaya mas mahirap makuha ito. Oo, gayunpaman, walang ibang pagpipilian. Ito lamang ang balita na nakuha natin na may kaugnayan sa Purifying Demonic Lotus Flame. Kung hindi natin ito aagawin, malamang na hindi na tayo makakatagpo ng Purifying Demonic Lotus Flame. Sabi ni Yao Lao. Kalimutan mo na ito. Kahit sino pa ang taong iyon, dahil lumitaw ang bagay na ito, kailangan kong makuha ito. Nag-isip sandali si Xiaoyan bago nagngangalit ang kanyang mga ngipin para magsalita. Ang Purifying Demonic Lotus Flame ay isang bagay na ninanais ni Xiaoyan mula nang makuha niya ang unang sinaunang mapa ng Heavenly Flame na ito. Nakuha niya ang iba pang mga sinaunang mapa pagkatapos ng labis na kahirapan. Paano siya susuko ngayong kulang siya ng isang piraso ng mapa na nagpahayag ng lokasyon ng apoy? Bukod dito, makakalaban ni Xiaoyan ang Hall of Souls kung taglay niya ang Purifying Demonic Lotus Flame. Kaya niyang patayin ang kahit anong Ninth Chanzen at iba pang nangungunang karakter sa isang sampal. Tumanggaw si Yao Lao. Agad siyang tumawa. Gayunpaman, hindi ko lubos matandaan ang ilang bagay dahil ang Spatial Trade Fair ay isinasagawa isang beses kada 10 taon. Napakaraming misteryosong kayamanan ang lumitaw, at posible pa ring makahanap ng Tian Class na Dao Skill. Tian Class Dao Skill. Medyo natigilan ang ekspresyon ni Xiaoyan nang marinig niya ang impormasyong ito. Lalong nag-isip ang kanyang puso sa Spatial Trade Fair na ito. Ang isang Tian Class na Dao Skill ay kadalasang maaaring taglayin ng mga super faction na iyon. Bukod dito, karamihan sa kanila ay mga kayamanan na binabantayan ng sekta. Walang sino man ang madaling kumuha nito upang ipagpalit sa iba. Isang halimbawa ay ang Great Heaven Creation Palm na nakuha ni Xiaoyan. Kung hindi siya sinuwerte, hindi niya ito makukuha. Gaano katagal bago magsimula ang Spatial Trade Fair? Kumunat ang noo ni Xiaoyan at nagtanong. Wala pang 1 taon ang natitira. Binilang ni Yao Lao ang oras at sumagot. Hindi naman magtatagal. Ha? Mas hinigpitan pa ni Xiaoyan ang kanyang mga kilay. Ang kasalukuyang siya ay hindi maaaring makatulong ngunit nais na mahanap ang taong nagmamay-ari ng huling sinaunang mapa. Anuman ang paraan na kailangan niyang gamitin, kailangan niyang makuha ang sinaunang mapa na iyon. Hahaha. Walang mapagpipilian. Kung sabik kang humihingi ng Heavenly Flame, makikita mo kung may balita na ba tungkol sa ibang Heavenly Flames o baka agawin ito sa mga mayroon nito. Iniisip ko kung aling paksayon sa kontinente, maliban sa Burning Flame Valley, ang may pinakamaraming Heavenly Flames. Nagbiro si Feng Zunzi sa tabi. Mapait na ngumiti si Xiaoyan. Paanong napakadaling makahanap ng isang bagay na tulad ng isang Heavenly Flame? Ang paksayon na may pinakamaraming Heavenly Flames sa mundong ito ay malamang na ang Yan Clan. Napangiti si Yao Lao at biglang nagpaalam sa kanila. Yan Clan. Nagulat si Xiaoyan nang marinig niya ang sagot na ito. Anong faction ito? Bakit hindi niya narinig ang tungkol dito? Isa ito sa 8 sinaunang angkan at isa sa mga nakatagong paksayon. Ang lakas nito ay lampas sa iyong imahinasyon. Ang Central Plains ay hindi kasing simple ng tila sa ibabaw. Ang tinatawag na 1 Hall 1 Tower, 2 Sects 3 Valleys, 4 Pavilion ay isang pangkalahatang anyo lamang ng address.
Ang ilang tunay na nangungunang paksayon ay nakatago ng mas malalim kaysa sa Guklan. Mahinang paliwanag ni Yao Lao. 8 sinaunang angkan. Tumibok ang puso ni Xiaoyan nang marinig niyang muli ang katagang ito. Saglit siyang nag-alinlangan bago nagtanong. Aling mga angkan ang 8 sinaunang angkan na ito? Natahimik sandali si Yao Lao. Noon lamang siya sumagot. Ang Go Clan at Han Clan ay kabilang sa 8 sinaunang clan. Maliban sa 2 clan na iyon, mayroon pa ring 5 iba pang clan na umiiral pa. Sila ay ang Yan Clan, Yao Clan, Shi Clan, Lei Clan, at Ling Clan. Si Xiaoyan ay hindi sinasadyang huminga ng malamig na hangin nang marinig niya ang mga pangalang ito na hindi pa niya narinig. Talagang nalampasan ng mundong ito ang kanyang inaasahan. Noong una, naisip niya na ang Hall of Souls ang pinakamalakas. Ito ay hindi inaasahan na sila ay isa lamang sa tinatawag na 8 sinaunang angkan. Mukhang 7 lang ang angkan. Natahimik sandali si Xiaoyan bago biglang nagtanong. Tinitigan ni Yao Lao si Xiaoyan. Pagkaraan ng ilang sandali, sinabi niya. Mayroon pa ring isang sinaunang angkan na inabandona, ang Xiao Clan, na iyong kasalukuyang pamilyang Xiao. Dahan-dahan ang bumuga ng hangin si Xiaoyan. Parang gusto niyang ilabas ang maraming distraction sa puso niya. Hindi niya akalain na ang Xiao Clan, na matatagpuan sa sulok at nabubuhay lamang sa isang second-rate city sa loob ng Jiama Empire, ay nagtataglay ng isang maalamat na pinagmulan na kahit siya ay hindi maisip. Bagamat hindi alam ni Xiaoyan kung gaano kalakas ang tinatawag na Xiao Clan na ito, natural itong nagtataglay ng napakapangit na lakas upang makipaglaban sa isang paksayon tulad ng Han Clan at Gu Clan. Gayunpaman, ang Xiao Clan, na dati nang naging prominent, ay naalis na ng walang awa na panahon. Ang Xiao Clan ay minsang nagbunga ng isang dowdy. Kaya, ang mga inapo ng linyang iyon ay nagtataglay ng bloodline ng isang dowdy. Gayunpaman, ang ganitong uri ng bloodline ay umabot lamang sa henerasyon ng iyong ninuno na si Xiao Zuan bago siya ginamit. Dahan-dahan ang paliwanag ni Yao Lao. Maaaring makapangyarihan ang bloodline ng isang dowdy, ngunit hindi ito magtatagal magpakailanman. May oras na mauubos ito. Para patuloy na mapanatili ang bloodline, kailangang lumitaw ang isa pang dowdy at magbigay ng enerhiya at buhay sa bloodline. Sa kasamaang palad, ang Xiao Clan ay hindi kailanman nag-ayos ng isang elite na dowdy mula pa noong dowdy na iyon ng Xiao Clan. Ang pinakamalakas ay ang iyong ninuno na si Xiao Zuan. Katulad nito, ang kanyang pagkilos ng pag-stake ang lahat, paglalagay ng lahat, ay hindi pa rin sapat upang iligtas ang humihinang clan na ito. Sa ngayon, ang tinatawag na dowdy bloodline ng Xiao Clan ay nawala na. Hindi ko pa naramdaman ang kahit katiting na dowdy bloodline sa iyong katawan pagkatapos ng maraming taon. Marahil ay dapat mo ring malaman ito ng malinaw. Tahimik na tumanggaw si Xiaoyan. Sa mga taong ito ng pagsasanay, umasa siya sa kanyang sarili sa panahon ng kritikal na sandali ng buhay at kamatayan upang magtagumpay. Ang kanyang dowdy bloodline ay ganap na walang silbi. Hihihi. Hindi mo kailangang makaramdam ng anumang pasanin sa iyong puso dahil hindi mo kailangan ang dowdy bloodline gamit ang iyong lakas. Naniniwala ang guro na maaga o huli ay muling isisilang ang inabando ng dowdy bloodline ng Xiao Clan. Tinapik ni Yao Lao ang balikat ni Xiaoyan at nagsalita ng may maamong mga mata. Bahagyang ngumiti si Xiaoyan. Ano ang maaaring gawin ng dowdy bloodline? Sa kanyang kasalukuyang tagumpay, hindi siya natakot kahit na makilala niya ang mga batang eksperto mula sa mga sinaunang angkan, na nagtataglay ng bloodline ng isang dowdy. Ang tanging agwat sa pagitan nilang dalawa ay kung gaano kalaki ang kanilang pagsisikap, ngunit naunawaan ng lahat na ang proseso ay hindi mahalaga. Ang pinakamahalagang bagay ay ang resulta. Walang nag-aalala tungkol sa kung ang paglalakbay ng pagsasanay ng isang tao ay maayos o bukol. Ang lahat ng tinitingnan ng mga tao ay ang huling tagumpay ng isa. Tumanggaw si Yao Lao sa isang nasisiyahang paraan nang makita niya ang ekspresyon ni Xiaoyan. Ang alagad na ito ay ang pinakamahusay na pagpipilian, hindi alintana kung ito ay sa mga tuntunin ng talento o karakter. Bagaman, siya ay hindi pagulang, ang kasalukuyang kalagayan niya ay bumalik sa kanyang simple at hindi gaanong mapagmataas na estado. Ang kontinenteng ito ay maaga o huli ay maaalala ang kanyang pangalan magpakailanman.
Bakit naiintindihan ng guro ang 8 sinaunang angkan na ito? Hindi ba't ang isang ordinaryong tao ay mahihirapang matuto ng ganoong impormasyon, di ba? Ang mga mata ni Xiaoyan ay biglang dumapo kay Yao Lao habang siya ay nakangiti at nagtanong ng matulis na tanong. Hihihi. Tusong kasama, may nahulaan ka. Ha? Nagulat si Yao Lao bago siya sumagot ng nakangiti. May kaugnayan ba ang guro at ang tinatawag na Yao Clan na iyon? Mahinang tanong ni Xiaoyan. Hawak ni Yao Lao ang isang tasa ng tsaa sa kanyang kamay. Isang malabong ngiti ang sumilay sa matanda niyang mukha. Gayunpaman, ang ngiting ito ay naglalaman ng kalungkutan at pait. Talagang miyembro ako ng angkan ng Yao. Gayunpaman, kabilang ako sa uri na inabandona ng angkan. Battle Through the Heavens. Kabanata 13-14. Imbitasyon ng Jade. Inabandona. Nagulat si Xiaoyan habang nakaharap si Yao Lao sa kanyang harapan. Mahina lang siyang nagtanong pagkaraan ng mahabang panahon. Sa medicinal refining talent ng guro, halos walang sino man sa kasalukuyang kontinente ng Daochi ang makakapagkumpara sa iyo. Paano ka magiging isang taong inabandona ng angkan ng Yao? Ito ay dahil sa Daodi bloodline. Napangiti si Yao Lao. Ang mga emosyon sa kanyang mukha ay dahan-daang umatras habang ipinaliwanag niya. Ang pagiging ipinanganak sa isang sinaunang angkan ay may higit na mas malaking presyon kaysa sa ibang mga lugar. Doon, ang katayuan ng isang tao ay naiba sa yaman ng bloodline ng isang tao. Gayunpaman, pareho tayong magkatulad. Ang dugong Daodi na dumadaloy sa loob ng aking katawan ay napakanipis na ito ay hindi gaanong mahalaga. Noong ako ay nasa angkan ng Yao, sa kalaunan ay pinatalsik ako dahil sa kabiguan ng isang misyon na aking ginagampanan. Hindi ako nasiyahan pagkaalis ko at sinimulan kong ilagay ang lahat ng aking pagsisikap sa pagpipino ng mga tableta. Mag-isa akong gumala sa Central Plains, nag-ulo sa loob ng halos isang siglo, at nakakuha ng ilang mga tagumpay. Noon, dinadala ko pa rin ang kakaibang panahon. Gayunpaman, ang ganitong uri ng panahon ay muling naisip na ang ganitong uri ng clan unti-unting nawala ang pag-asa. Malumanay na nagpatuloy si Yao Lao. Maaaring ang angkan na ito ang lugar na nagpalaki sa akin, ngunit wala akong gaanong nararamdaman para sa kanila. Namatay ang aking mga magulang noong bata pa ako. Kasunod nito, unti-unti kong nakalimutan ang tungkol sa kanila at hindi ko na sila naaalala. Bukod dito, ilang miyembro lamang ng angkan ng Yao ang nakakaalam na minsan akong naging miyembro ng angkan na iyon. Kahit ang Hall of Souls ay hindi alam. Tahimik si Xiaoyan. Tila naramdaman ni Yao Lao na tinanggihan ng angkan ng Yao. Kung hindi siya mabibigo sa pagbanggit ng isang slaver tungkol dito pagkatapos ng maraming taon. Sa kasalukuyang lakas ng guro, walang makakapidyo sa iyo kung gusto mong bumalik sa angkan ng Yao, tama ba? Tanong ni Xiaoyan. May kahulugan ba ang pagbabalik sa ganoong uri ng lugar? Sa mga taong ito, ngayon ko lang nalaman na ako si Yao Chen. Gayunpaman, ang Yao na ito ay hindi ang Yao ng Yao Clan. Dahil iniisip nila na ang matandang ito ay isang walang kwentang tao, ang matandang ito ay magpapakita sa kanila kung gaano ako kahusay sa loob ng Central Plains at ang mga taong walang Daodi bloodline ay maaaring maging isang nangungunang eksperto. Napangiti si Yao Lao nang magsalita siya. Lumingon siya kay Xiaoyan at sinabing, bukod dito, ipapakita sa kanila ng matandang ito na kahit na ang disipulo na kinuha ng matandang ito ay higit na hihigit sa mga taong may bloodline Daodi, na kanilang pinahahalagahan. Tumanggaw si Xiaoyan. Nakaramdam ng karagdagang pagkamuhi ang kanyang puso para sa tinatawag na Yao Clan na ito. Kalimutan mo na ito. Huwag na nating pag-usapan ito. Halos walang sino man sa rehiyon ng Central Plains na ito ang nakakaalam sa 8 sinaunang angkan na ito. Gayunpaman, sa kasalukuyan ay mayroon kang kwalipikasyon na malaman ang tungkol sa kanila. Ito ang dahilan kung bakit sinasabi ko ito sa iyo ngayon. Si Yao Lao ay hindi rin gustong magpatuloy na masangkot sa paksang ito ng matagal. Agad niyang ikan-away ang kanyang mga kamay habang ipinapaliwanag niya ang kanyang katwiran. Kung tungkol sa paksayon na may pinakamaraming heavenly flames na nabanggit ko kanina, dapat ay ang Yan Clan, na isa sa 8 sinaunang clan. Saglit na nag-isip si Yao Lao bago nagsalita. Batay sa alam ko,
Ang angkan ng yan ay dapat na mayroong 4 na uri ng heavenly flames. Kabilang sa mga ito, mayroong 2 heavenly flames sa nangungunang 10. 4 na uri ng heavenly flames. Nagulat si Xiaoyan nang marinig niya ito. Ito ang unang pagkakataon na narinig niya ang isang paksayon na nagtataglay ng ganoong bilang ng mga heavenly flames. Bukod sa Yan clan, ang Yao clan ay nagtataglay din ng 2 uri ng heavenly flames. Sila ay dalubhasa sa sinaunang medicinal refinement. Napakaraming mga eksperto sa loob ng clan. Malamang na magkakaroon ka ng pagkakataong makilala sila sa hinaharap. Sa oras na iyon, malalaman mo ang kanilang specialty. Siyempre, hindi mo na kailangan pang matakot sa iyong mga tao sa kanilang kasalukuyang mga kasanayan. Ang nakababatang henerasyon ng Yao clan na makakatalo sa iyo ay mabibilang sa isang kamay. Nakangiti si Yao Lao habang nagsasalita. Mabibilang sa isang kamay. Kumunot ang noo ni Xiaoyan nang marinig ang mga salitang ito. Kung walang kakaibang mga pangyayari, malamang na siya ang may pinakamahusay na kasanayan sa pagpipino ng tableta sa gamot sa mga nakababatang henerasyon sa Central Plains. Gayunpaman, ang kakayahang ito ay nireranggo lamang sa likod ng nangungunang 5 sa loob ng Yao clan. Ang ranggo na ito ay nagdulot sa kanya ng kaunting kawalang kasiyahan. Siyempre, dapat mong kalimutan ang tungkol sa paglalagay ng iyong mga intensyon sa heavenly flames na ito dahil ang 2 dakilang angkan ay nagdagdag na ng minanang selyo na mas malakas kaysa sa 9 Dragon Lightning Flame ng Burning Flame Valley sa kanilang hindi mabilang na mga taon ng pamana. Hindi mo magagawang pinuhin at lumunin sila kahit na makuha mo ang mga ito. Ngumisi si Yao Lao habang patuloy na nagsasalita. Tumanggaw si Xiaoyan na may mapait na ngiti. Hindi rin siya nagtataglay ng mga ganoong pag-iisip. Upang ang Yao clan at ang Yan clan ay mabuhay hanggang ngayon, ang kanilang lakas ay hindi mahina. Kasalukuyan siyang walang lakas ng loob na ilagay ang kanyang intensyon sa kanila. Kung tutuusin, isang Hall of Souls na lang ang naiwan sa kanya sa isang battered shape. Ito ay hindi matalino upang magdagdag ng mas malakas na kalaban ngayon. Mukhang tahimik lang akong maghihintay na magsimula ang tinatawag na Special Trade Fair. Walang pag-asa na hinagpis ni Xiaoyan. Ngumiti si Yao Lao at sinabi. Ang Special Trade Fair ay mangangailangan ng isa na maghintay. Gayunpaman, kailangan mo pa ring maglakbay sa isang lugar bago iyon. Saan? Nagtatakang tanong ni Xiaoyan. Gu Clan, Gu Realm. Malambing na sagot ni Yao Lao. Biglang nanginig ang kamay ni Xiaoyan nang marinig ang mga pangalang ito. Isang napakagandang mukha na maaaring magdulot ng kapahamakan sa mga lungsod at bansa kasama ang isang eleganteng malalotes na kilos ay dahan-daang lumabas sa kanyang isipan. Ano man ang kaso, hindi ito mawawala. Zon-er. Nakahinga si Xiaoyan ng malalim na hangin. Isang maapoy na init ang biglang bumalot sa kanyang maitim na mga mata. Ang batang babae na iyon ay palaging sanhi ng kanyang pag-aalala mula pa noong una. Sa susunod na buwan, gaganapin ang pang-adultong seremonya ng angkan ng Go. Ito ay gaganapin 1 beses bawat 2 dekada. Ito ay isang magandang kaganapan sa loob ng angkan ng Go dahil ang mga kwalipikadong lumahok sa seremonyang ito ng mga nasa hustong gulang ay ang lahat ng pinakanamumukod tanging miyembro ng nakababatang henerasyon sa loob ng angkan ng Go. Walang maraming paksayon ang maaaring makatanggap ng imbitasyon mula sa angkan ng Go. Kung hindi ako umabant sa klase ng Bansheng sa pagkakataong ito, malamang na ang Falling Star Pavilion ay hindi makakatanggap ng ganitong kwalipikasyon. Kinuha ni Yao Lao ang isang black jade na imbitasyon mula sa kanyang storage ring. Maraming mahiwagang linya ang nagbabalangkas dito. Nagbigay ito ng isang misteryosong pakiramdam. Ito ang imbitasyon. Sa pamamagitan lamang ng pagkakaroon nito ay makapasok ang isang tao sa Gu Realm. Sa simula, ang matandang ito ang dapat na patungo doon sa pagkakataong ito. Gayunpaman, dapat mo ring malaman ang sitwasyon na kinakaharap ng kasalukuyang Falling Star Pavilion. Bagamat napakaraming matatandang tao sa kontinente ang sumali sa Falling Star Pavilion kamakailan, ang tunay na nagiging sanhi ng pagkatakot ng Hall of Soul na gumawa ng anumang nakakatawa ay itong Bansheng na lakas ko. Kaya, hindi ko kayang personal na tanggapin ang imbitasyon ng Gu Clan sa pagkakataong ito. Ang gawaing ito ay may iwan lamang sa iyo. Namula si Yao Lao.
Inabot niya ang Black Jade na imbitasyon kay Xiaoyan habang nagbibigay siya ng valid na dahilan. Tinitigan ni Xiaoyan ang Black Jade na imbitasyon. Ilang sandali pa, sa wakas ay iniabot niya ang kanyang kamay at tinanggap iyon. Ang Go Clan ay isang makapangyarihang clan na may koneksyon sa Xiao Clan. Sa wakas ay makikipag-ugnayan na siya sa kanila, ha? Kumalat ang mahinang init nang pumasok sa kamay ni Xiaoyan ang Black Jade na imbitasyon. Naging sanhi din ito ng unti-unting pag-recover ng kanyang puso. Ang mga naimbitahan ng angkan ng Go ay makapangyarihang mga paksayon at mga dalubhasa sa pinakamataas na antas sa kontinente. Isa rin itong karanasan para sa iyo. Siyempre, sa iyong kasalukuyang lakas at reputasyon, naabot mo ang antas kung saan ikaw ay nasa pantay na kalagayan. Nakangiting tanong ni Yao Lao. Kaya, may lakas ka ba ng loob na pumunta? Guro, makatitiyak ka. Dahan-daang hinigpitan ni Xiaoyan ang kanyang kamay sa ibabaw ng Jade Invitation. Ngumiti siya at mahinang sinabi. Ang disipulong ito ay tiyak na hindi magiging sanhi ng pagkawala ng mukha ng guro. Hahaha. Hindi ako nag-aalala tungkol dito. Malakas na tumawa si Yao Lao. Pagkatapos nito, tinapik niya ang mga balikat ni Xiaoyan at nagpatuloy. Dapat kang umalis pagkatapos ng ilang araw. Alam ko ang relasyon mo at ni Zon-er. Dapat kang maging mas maingat kapag narating mo ang lugar ng Gu Clan. Ang babaeng iyon ay napakahusay sa loob ng Gu Clan. Alam ko na siya ang nagtataglay ng pinakakumpletong Dowdy bloodline sa loob ng Gu Clan. Siya ay dumaan sa pinakamalaking pagkakataon nito. Hindi madali kung gusto mo siyang makasama. Tahimik na tumanggaw si Xiaoyan. Malabo na niyang naramdaman ang posisyon ni Zon-er sa loob ng Gu Clan matagal na ang nakalipas. Gayunpaman, ang kanyang boses at ngiti ay parang mga ukit na talam na nag-iwan ng malalim na impresyon sa loob ng kaluluwa ni Xiaoyan. Hindi niya nagawang tanggalin ang mga ito. Sa mundong ito, walang lakas na makapag-aalis ng imprint na ito, kahit ang makapangyarihang Gu Clan ay walang magawa. Dapat mo ring isama si Chunwo Zunzi at ang Little Fairy Doctor kapag pupunta ka sa Gu Realm. Sabi ni Yao Lao. Pagkatapos tulungan si Chunwo Zunzi na magpino ng ilang medicinal pill, ang kanyang lakas na 6-star Dao Zone ay nabawi. Tinulungan ko lang ang Little Doctor na pinuhin ng kaunti ang kanyang Wolfo Poison Body. Pagkatapos noon, hiniling ko sa kanya na pumunta sa isang lugar ng mag-isa. Anong lugar? Gulat na tanong ni Xiaoyan nang marinig niya ito. Isang matandang libingan na hindi alam ng isang ordinaryong tao. Makukuha niya ang paraan upang ganap na makontrol ang nakalulungkot na katawan ng lason doon. Ang paraan ng poison pill na naiwan ko ay nakuha mula sa lugar na iyon. Hinaplos ni Yao Lao ang kanyang balbas, ngumisi, at sumagot. Oh, nagulat si Xiaoyan. Ang paraan ng poison pill na ito ay hindi iniwan ni Yao Lao. Anong uri ng misteryosong tao ang lumikha ng napakagandang pamamaraan? Bakit ang taong iyon ay may napakahusay na pangunawa sa Wolfo Poison Body? Nagtatakang tanong ni Xiaoyan. Malamang nawala ng pangalawang tao na higit na makakaintindi sa Wolfo Poison Body kaysa sa kanya dahil siya rin ay may hawak na isang Wolfo Poison Body noong siya ay nabubuhay pa. Gayunpaman, hindi niya taglay ang swerte ng Little Fairy Doctor. Ang paraan upang makontrol ang katawan ng lason ay isang bagay din na nilikha niya noong siya ay malapit ng mamatay. Sabi ni Yao Lao. Talagang mayroon din siyang Wolfo Poison Body. Hindi nakakagulat. Ang Little Fairy Doctor ay kukuha ng paraan upang ganap na makontrol ang Wolfo Poison Body sa lugar kung saan ang taong iyon ay nagpapahinga. Sa oras na iyon, siya ang magiging unang tao sa kasaysayan na tunay na makontrol ang Wolfo Poison Body. Tumawa si Yao Lao habang sinabi niya. Kapag bumalik ang Little Fairy Doctor, oras na para pumunta ka sa sinaunang kaharian. Dahan-daang tumanggaw si Xiaoyan. Kinagat niya ang kanyang mga labi. Biglang humigpit ang kamay niya sa Jade Invitation. Zon-er. Sinabi ko na sa susunod na pagkikita natin ay nasa Gu Clan. Kaya, hintayin mo ako. Battle Through the Heavens. Kabanata 13:15. Great Single Soul Skill. Nanatili si Xiaoyan sa loob ng Falling Star Pavilion habang hinihintay niyang bumalik ang Little Fairy Doctor. Habang naghihintay siya, hindi sinanay ni Xiaoyan ang kanyang Dao Qi.
Sa halip, itinoon niya ang kanyang atensyon sa pagsasanay ng kanyang kaluluwa. Ang lakas ng espiritual na lakas ng isang tao ay nauugnay sa antas ng isang alchemist. Mula nang umunlad ang espiritu ni Xiaoyan sa estado ng kaluluwa, hindi na niya ito binigyang pansin dahil sa pangangailangang sanayin ang kanyang Daoqi. Pagkatapos ng lahat, bilang isang Tier 8 alchemist, ang mga kaparehong henerasyon sa gitnang kapatagan na makakatalo sa kanya ay napakabihirang, ngunit pagkatapos marinig ang mga paliwanag ni Yao Lao, naunawaan niya na ang maliit na tagumpay na ito ay hindi dapat ipagmalaki. Ang kanyang kasalukuyang antas ng alchemist ay halos hindi maipit sa nangungunang 5 ng nakababatang henerasyon sa loob ng misteryosong Yao clan na iyon. Ang katotohanang ito, na sinabi mula sa bibig ni Yao Lao, ay nag-iwan ng matinding panggigipit kay Xiaoyan. Naunawaan ni Xiaoyan na malamang na makikipag-ugnayan siya sa angkan ng Yao sa hinaharap dahil sa relasyon niya kay Yao Lao. Ano man ang kaso, hindi niya hinayaang mawalan ng mukha si Yao Lao. Kaya, mula sa paraan na nakita niya ito ngayon, ang isang Tier 8 alchemist ay medyo hindi sapat. Kapag pinag-uusapan ang pagtataas ng antas ng alchemist, walang alinlang ang mga ngahulugan ito ng pagtaas ng estado ng spiritual strength ng isang tao. Gayunpaman, ang 4 na dakilang espiritual na estado ay hindi mga bagay na maaaring umunlad ang isa dahil lamang sa nais na mortal, soul, heavenly, D. Si Xiaoyan ay nasa soul state sa loob ng 4 na dakilang espiritual na estado. Gayunpaman, kakaunti ang mga tao sa Central Plains na alam kung paano sanayin ang kaluluwa ng isang tao. Sa mga taong nakilala ni Xiaoyan, ang bilang ng mga tao na ang espiritu ay nalampasan ang estado ng kaluluwa at nakapasok sa heavenly state ay hindi lalampas sa mga daliri ng isang tao. Ang 3 higanteng ulo ng Peel Tower ay nagtataglay ng kakayahang ito. Si Yao Lao, na kasalukuyang sumulong sa klase ng Bansheng, ay nasa loob din ng kategoryang ito. Kahit na ganito ang nangyari, sigurado si Xiaoyan na nasa heavenly state pa rin sila. Tulad ng para sa napakahiwagang estado ng D, malamang na ang kontinenteng ito ay walang alchemist sa antas na ito. Ang aking kasalukuyang antas ng alchemist ay malamang na nasa tuktok ng unang antas ng Tier 8. Inihayag ni Xiaoyan ang isang ekspresyon ng pagmumuni-muni sa loob ng tahimik na silid. Sa karaniwan, ang isang alchemist na maaaring magpino ng 4 na kulay na peel lightning medicinal peel ay maaaring ituring na nasa tuktok ng unang antas ng Tier 8. Kahit na ang peel lightning na naakit ni Xiaoyan noong peel gathering ay may 5 kulay, ang huling kulay ay hindi masyadong dalisay. Kaya, inilagay lamang niya ang kanyang sarili sa tuktok ng paunang antas Tier 8. Ang pag-akit ng karagdagang peel lightning na kulay para sa isang medicinal peel sa loob ng Tier 8 na antas ay nagsasangkot ng malaking agwat na kasing layo ng langit at lupa. Sa makatuwid, ang ilan sa mga alchemist guro na maaaring makaakit ng 5 kulay na peel lightning ay nasa intermediate Tier 8 na antas. Tanging kung ang isa ay nakaakit ng 8 kulay o higit pang peel lightning ay matatawag siyang isang Tier 8 advanced level alchemist. Gayunpaman, ang mga tao sa antas na ito ay mga buhay na mabibilang sa mga daliri kahit na sa loob ng Peel Tower. Ang aking espiritu ay dapat nakabilang sa paunang yugto ng soul state. Sa mga tuntunin ng espiritual na lakas lamang, ito ay maihahambing sa iba pang intermediate na eksperto sa soul state. Kumunat ang noo ni Xiaoyan. Hindi niya gaanong nasanay ang kanyang espiritu sa panahong ito. Kaya, ang pag-unlad ng kanyang espiritual na lakas ay medyo mabagal. Tila kailangan niyang gumugol ng mas maraming oras sa hinaharap. Hindi dapat magkaroon ng favoritism sa pagitan ng Daoqi at spiritual strength. Pagkatapos ng lahat, ang dalawang bagay na ito ay napakahalaga kay Xiaoyan. Naikuyom ni Xiaoyan ang kanyang kamay nang maisip niya ito. Isang balumbon na nabuo mula sa sinaunang balat ang lumitaw sa kanyang kamay. Ang balat ng balumbon ay madilim na dilaw. Sa isang sulyap, masasabi na ito ay umiral ng mahabang panahon. Maingat na binuksan ni Xiaoyan ang scroll. Walang mga karakter na lumitaw dito. Hindi nagulat si Xiaoyan nang makita ito. Lumaganap ang espiritual na lakas mula sa pagitan ng kanyang mga kilay. Pagkatapos nito, dahan-dahan nitong tinakpan ang balumbon. Kasunod ng presensya ng spiritual strength ni Xiaoyan, tahimik na nabuo ang ilang invisible ripples sa balat.
Pagkatapos, sunod-sunod na alon ng impormasyon ang bumuhos sa isip ni Xiaoyan sa pamamagitan ng kanyang kaluluwa. Great Single Soul Skill. Ang impormasyon ay dumaloy sa ulo ni Xiaoyan at agad na nag-transform sa malalaking misteryosong karakter na lumitaw sa kaibuturan ng kanyang isipan. Pagkatapos ng maingat na pagsusuri, natuklasan na ito ay isang chi method para sanayin ang kaluluwa ng isang tao. Siyempre, ang pamamaraang ito ng pagsasanay sa kaluluwa ay ang premyo na nakuha ni Xiaoyan bilang kampyon ng Pill Gathering. Madalas itong pinag-aralan ni Xiaoyan matapos itong makuha, ngunit hindi pa niya ito formal na sinanay. Maglalakbay na sana siya sa Gu-realm, at walang sinasabi kung ano ang makikilala niya doon. Tiyak na hindi mali na maging mas handa ng kaunti. Pinag-aralan din ni Yao Lao ang tinatawag na Great Single Soul Skill. Hindi naman masama ang pagsusuri niya rito. Pagkatapos ng lahat, ang bagay na ito ay isang bagay mula pa noong unang panahon. Ang espiritual na pagsasanay noong sinaunang panahon ay binubuo ng ilang aspeto kumpara sa susunod na henerasyon ng Chi methods. Kaya naman, tumutol si Xiaoyan sa pagsasagawa ng Chi method na ito. Parehong ang kanyang espiritual na paraan ng pagsasanay at ang Great Single Soul Skill na ito ay may sariling mga pakinabang. Ipinikit ni Xiaoyan ang kanyang mga mata, at bumaon ang kanyang isip sa mahiwagang paraan ng pagsasanay sa kaluluwa. Matagal bago niya dahan-dahang binuksan ang mga iyon. Ang Great Single Soul Skill na ito ay puno ng mga kakaibang aspeto. Hindi nakapagtataka na ito ang gantimpala ng kampyon sa Pill Gathering. Ang ilang linya ng word formula na nakuha ko, ay malabo kumpara dito. Maingat na pinag-aralan ni Xiaoyan itong Great Single Soul Skill. Unti-unti niyang hinawakan ang isang bagay habang sinasanay ang kanyang spiritual strength. Hindi siya bagong tao. Ang kontrol sa kanyang kaluluwa ay nasa antas ng Grandmaster. Ang Great Single Soul Skill na formula ng pagsasanay ay maaaring malabo, ngunit hindi ito mahirap para sa kanya na maunawaan. Pagkatapos ng ilang pag-iisip, biglang bumukas ang mga lugar kung saan siya nawala noon. Iyon ay ang insightful na pakiramdam matapos paghiwalayin ang madilim na ulap at makita ang maliwanag na buwan. Habang nalulugod si Xiaoyan, dahan-dahang umikot ang espiritual na lakas na nasa pagitan ng kanyang mga kilay. Isang manhid na pakiramdam ang malabo na lumabas sa pagitan ng kanyang mga kilay. Pagkatapos nito, biglang naramdaman ni Xiaoyan ang isang kakaibang puwersa ng pagsipsip na ibinubuga. Umaalon ang hangin sa paligid habang ang mga piraso ng spiritual strength ay lumabas at bumuhos sa kanyang mga kilay. Ho! Nang maramdaman ang pagbabagong ito, dahan-dahang huminga ng malalim si Xiaoyan sa kabila ng pagkagulat. Ito ba ang pagbabagong naganap pagkatapos magkaroon ng kompletong Chi method? Hindi katakataka na ang mga alchemist mula noong sinaunang panahon ay nasa kanilang kapanahunan. Ang mga sinaunang pamamaraan ng pagsasanay sa lakas ng espiritual ay puno ng mga natatanging aspeto. Sa kumpletong paraan ng pagsasanay na ito, ang aking espiritual na pagsasanay sa hinaharap ay sa wakas ay papasok sa tamang landas. Kung ako ay sapat na mapalad, ang kanyang espiritual na estado ay makakarating sa intermediate soul state. Sa oras na iyon, ang pagpino ng isang medicinal pill na may higit sa 5 kulay na pill lightning ay hindi imposible. Isang ekspresyon ng kagalakan ang napuno sa pagitan ng mga kilay ni Xiaoyan. Ang sorpresa na ibinigay sa kanya ng Great Single Soul Skill na ito ay higit pa sa inaasahan niya. Sa sandaling ito, pinagsisisihan niyang hindi niya ito na-practice kanina. Kung hindi, ang kanyang espiritual na lakas ay nakapasok sa intermediate na antas ng soul state. Siyempre, ang panghihinayang ito ay tumagal lamang ng isang iglap bago ito nawala. Mahirap makamit ang lahat. Sa panahong ito, maaaring napabayan niya ang pagsasanay ng espiritual na lakas, ngunit ang kanyang pagbuti sa mga tuntunin ng Dao Chi ay lubos na kasiya siya. Sa loob ng maikling 2 taon, tumaas siya mula sa pinakamataas na klase ng Dao Zhang tungo sa kanyang kasalukuyang 5-star na katayuang Dao Zun. Ang bilis na ito ay maaaring makabawi sa lahat ng pagkalugi. Napangiti lamang si Xiaoyan sa kasiyahan matapos na maalala ang lahat ng impormasyon sa loob ng Great Single Soul Skill. Ibinalik niya ito sa kanyang storage ring at muling itinoon ang kanyang isip sa paraan ng pagsasanay.
Nagpatuloy ito ng ilang oras bago niya iminulat ang kanyang mga mata sa isang nakakapreskong paraan. Isang mahimalang epekto na lampas sa inaasahan ko. Puri ni Xiaoyan gamit ang kanyang bibig. Napaisip siya saglit bago na ikuyom ang kamay. Muling lumitaw ang isang maliwanag na pulang scroll. Kasunod ng paglitaw ng scroll na ito, ang isang alon ng masaganang enerhiya ng apoy ay tumalbog. Ang maliwanag na pulang scroll na ito ay ang scroll na inagaw ni Xiaoyan mula sa mga labi ng Daosheng noon. Gayunpaman, iniwan ito ni Xiaoyan sa cold storage matapos niyang makuha ito. Pagkatapos ng lahat, ang lahat ay hindi nagkakahalaga ng pagbanggit kung ihahambing sa Great Heaven Creation Pump, ngunit naalala niya lang ito. Ang bagay na ito ay sa huli ay isang bagay na pagmamay-ari ng isang Daosheng at hindi magiging pangit. Walang masama sa pagkakaroon ng higit pang mga diskarte sa mga kamay ng isa. Earth Resolve Flame, D-Class High Grade Dao Skill. Ito ay pinakawalan sa pamamagitan ng kakaibang paraan. Ang Dao Chi ng isang tao ay kailangang ipasok sa lupa upang lumikha ng napakainit na daloy ng gas. Ang daloy ng gas ay magpapaputok mula sa lupa sa ilalim ng mga paa ng kalaban sa hindi inaasahang paraan. Ang pag-atake ay hindi magpapakita ng anumang tunog o presensya dahil ang skill ay naghahatid ng ilang mga kinakailangan sa isang nakamamatay na partido. Terrain. Kung mas malapit ang lugar sa bulkan, mas malaki ang lakas nito. Mabilis na hinigop ni Xiaoyan ang impormasyon sa loob ng maliwanag na pulang scroll sa kanyang isipan. Medyo interesado ang puso niya. Ang Earth Resolve Flame na ito ay hindi katulad ng ibang Dao skills na nangangailangan ng malakihang build-up. Ang katahimikan at kawalan ng aura nito ay maaaring makahuli sa iba. Ang pangangailangan sa lupain ay hindi nakahadlang kay Xiaoyan. Isa siyang bulkan ng tao na may 4 na uri ng Heavenly Flames. Kung ang lakas ng Heavenly Flame ay ibuhos sa gas stream, ang lakas ng Dao skill na ito ay magiging mas malakas. Talagang karapat-dapat itong maging bukod sa koleksyon ng isang elite na Daosheng. Ito ay malayo sa karaniwan. Marahang pinuri ni Xiaoyan. Alam niya na nagdagdag siya ng isa pang gawain. Upang matagumpay na matutunan ang tinatawag na Earth Resolve Flame. Mabilis na lumipas ang 7 araw. Sa loob ng 7 araw na ito, isinubsob ni Xiaoyan ang kanyang sarili sa pagsasanay. Sinanay niya ang Great Single Soul Skill at ang Earth Resolve Flame sa panahong ito. Nakalimutan niya ang tungkol sa pagkain at pagtulog, ngunit nagkakaroon ng mas malalim na pag-unawa sa dalawang kasanayang ito. Nang ang mapait na pagsasanay na ito ay nagpatuloy hanggang sa 8 araw nito, isang pamilyar na aura ang sa wakas ay lumitaw sa kanyang sentido. Ang aura na iyon ay pag-aari ng Little Fairy Doctor. Siya ay talagang naging ganito kalakas, ha? Kahit na sa ugali ni Xiaoyan, hindi niya sinasadyang huminga ng hangin nang maramdaman niya ang antas ng lakas sa aura na ito.